matanong ko lang pala, kaugnay ito, Senator Risa Hontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala eh. Panoorin natin itong tila smear campaign laban kay Senator Risa Hontiveros. Dito wala tayong kinakampihan. Nandito tayo para sa katotohanan, sa tama at legal na proseso at hindi sa fake news. Ito ang pinagba-viral na banat ni Katunying Taberna kay Senri. Pakinggan ninyong mabuti. Kumbachero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Hontiveros hanggang ngayon. Oo. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, kumbachero. kahit sinabi Kahit ko, ako pa nagsabi. parang mas gusto kong Masakit naman yan, kumbachero. O sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Hontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba may ratification ng Senado? Tama naman si Tunying nang sabihin niyang hindi bumoto si Risa sa kontrobersyal na budget, pero makinig kayong mabuti sa buong pahayag niya dahil babalikan natin ito mamaya sa episode na ito. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang Na flood control na flood control. Oo. Maliwanag ang sinabi ni Tunying, kaya hindi ako makapaniwala na may insertions na flood control. So, let's check if Tunying and his buddy actually know what they're talking about. Sa ganitong usapang legal, napakahalagang tama ang paggamit ng mga termino, lalo na ngayon kung saan sira na ang reputasyon ng salitang insertion o budget insertion. May malaking pagkakaiba ang insertions na illegal at unconstitutional kumpara sa amendments na legal at dumaan sa tamang proseso. Kasi sumagot si Senator Risa Hontiveros sa patutsadang ito ni Katunying. Ayon kay Hontiveros, wala siyang BICAM insertions, wala rin sa unprogrammed funds, at hindi siya pumirma sa BICAM. Giit pa niya, bumoto siya ng no sa national budget. Iginiit ni Senator Risa Hontiveros na wala siyang budget insertion sa gitna ng mga alegasyong may isiningit umano siyang bilyong-bilyong pisong pondo sa 2025 national budget. Sa kanyang social media post, sinabi ni Hontiveros na lahat ng mga minungkahi niyang amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Wala raw siyang BICAM insertion. Dagdag pa ni Hontiveros, hindi nga siya noon pumirma sa BICAM at isa rin sa mga bumoto laban sa pagpasa ng 2025 budget report. Lumutang ang alegasyon laban kay Hontiveros sa isang radio show kung saan sinabing 3 billion pesos umano ang isiningit na pondo ng senadora. Ang pinakamahalagang punto niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ang keyword dito ay amendment. So may difference ba talaga ang insertions at amendments? Oo, at malaki. Ang insertions ay illegal at secretive. Mga bagong item na idinadagdag sa GAA na wala sa Original National Expenditure Program o NEP na isinumite ng Pangulo. Samantala, ang amendments ay bahagi ng normal na trabaho ng mga mambabatas, mga pagbabago sa proposed NEP habang dinidinig ito sa Kongreso. Ibig sabihin, ito ay pinagdedebatehan, pinagbobotohan at dumadaan sa tamang proseso. Kasama sa amendments ang realignments, reductions or increases at institutional amendments o committee-wide changes. Ang mahalaga, transparent ang proseso at may deliberation. Kaya sa mga media personalities at vloggers, dapat alam ang tamang definitions. Because if you don't, you become prone to fake news, kagaya ni Tunying Taberna. Pagkatapos sagutin ni Senator Risa ang issue at ipaliwanag na wala siyang insertions kundi amendments, sumagot naman si Tunying. Pero this time, mukhang nalito na siya. Akong masama sa insertion. Kaya nagtataka ako, ba't niyo tinawag na fake news yun? Tama naman. Sabi nga nung iba kaya nga kita, Senador, gusto ko meron kang maipapagawang proyekto sa aming probinsya. Unang-una, Tunying, masama ang insertions. If you don't know that by now, you seriously need to learn, lalo na't napakalaki ng platform mo. Sabi ni Tunying, there's nothing wrong with insertions. Maliwanag na wala siyang alam. Para sa kanya, pareho lang daw ang insertions at amendments. Paano naging veteran journalist ang Boplax na to? Kaya tuloy nagkakalet-siletsi ang usapan dahil sa mga ganitong Boplax na journalists, lalo na't pinapalakpakan pa siya
at in-amplify ng mga DDS na mahihina ang pag-unawa at critical thinking skills. Kung walang pinagkaiba ang insertions at amendments, ano pang pinag-aawayan natin? There's nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung in-implement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Kaya nga ang mga insertions na inuungkat kina Zaldico at iba pang mambabatas ay illegal dahil hindi dumaan sa tamang proseso, debate at botohan. At ayon pa kay Congressman Toby Tiangco, galit daw si PBBM dahil nawala ang ilan sa kanyang flagship projects matapos mapasukan ng mga insertions. Ako nalaman ko lang yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin nung una, PhilHealth lang binawasan, DepEd lang. Later on, natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon ni Pangulong BBM, ibig sabihin po ng flagship projects, yan po yung mga foreign assisted projects, ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa BICAM. Since walang makakasagot niyan kung hindi si Congressman Zaldico, Kung ganon, malinaw dahil sa mga illegal na insertions nagkagulo ang budget. Pero si Tunying, sabi pa niya, nothing wrong with insertions. Baka pati iglesia mo itiwalag ka sa kabupslakan mo na yan. Pero malabo sigurong mangyari yon, knowing them. At ngayon si Tunying, halatang defensive at halatang wala pang alam, nauutal-utal pa nga. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Panoorin nyo rin itong part na to, makikita nyo kung gaano kaboplak si Katunying. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. O, ayan na po, mga kababayan. So, ayan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. He even doubled down, amendments o insertions daw, parang pareho lang. Kung pareho lang, again and again, ano pa pang pinag-aawayan natin lahat? Kung pareho lang ang amendments at insertions, ibig sabihin, lahat ng laman ng GAA ay insertions, hindi po ba? And we're debating this kung may pinagkaiba ba ang insertions at amendments dahil lang sa malaki ang platform ni Tunying at ginagamit siya ng mga DDS para magpakalat ng fake news. Pero litong-lito pa rin si Katunying, kaya siguro dapat nang maghain ng cyber libel case si Senator Risa laban sa kanya. Have a good day.